Masayang araw po, mga ka-PL. Abay dapat ng kabahan si alias Rene at si alias Amanda na nagtistigo laban po kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil desidido po ang kampo ni Pastor, lalong-lalo na ang kanyang mga abogado, na sampahan sila ng kaso. Nako, mukhang maghihimas rehas kayong dalawa. Ayan kasi, nagpadala kayo sa kaprasong halaga na di umano'y ibinayad sa inyo na nagkakahalaga lamang ng tapwe. Ayan. Kung hindi nyo po maintindihan ang salitang tapwe, kasi salitang kanto yan, 50,000 di umano, mga ka-PL. Buti na lang at wala kayong nahikayat, kundi, aba, marami-rami ang makakasuhan. Seryoso po ito, mga ka-PL. Mismong ang abogado po ni Pastor Apollo Kibuloy ang nagsalita. O, eto ho yung video. Panoorin po natin. Pero bago tayo magsimula, makikisuyo sa mga ka-PL, mga ka-DDS at mga kababayan natin na hindi pa po nakapindot sa channel na to. Baka naman. At pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, pakipindot na rin ang like button. Okay? Maraming salamat po. Makikisuyo lang. O eto na ho yung isa sa mga attorney, abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Siya po ang pakinggan natin at eksperto po ang mamang ito. Eto na. Attorney, isa pa, bago lang ulit sila magtanong, maraming mga inconsistencies po, no? Ako, personal knowledge ko doon sa mga witness na yon, tsaka based din sa mga pahayag ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Maraming mga inconsistencies yung mga sinasabi ng mga witnesses na ito. Maaari ba silang makasuhan doon sa kanilang pagsisinungaling, attorney? Opo. Yan papasok yan sa mga criminal perjury, no? Or false statements. Yan po covered ng ating batas, no? Pagka ikaw ay nagsinungaling under oath, ikaw ay mananagot, no? So I think at the proper time, yung mga abogado po ni Pastor, no? Or yung mga naging subject na mga ganyang perjured statements, dapat silang managot sa ating batas. Kaya nga napakaganda po ng approach ni Pastor, hindi siya nagsasalang ng mga witness niya sa Senate Committee, no? Just being consistent na hindi niya po makukuha ang hustisya dyan sa Senate Committee, kundi through the executive and the judicial branch of government. No? So tama po kayo dyan, Admar. Yung mga yun, may kaukulang pananagutan po sila sa ating batas. Tsaka, attorney, milyon-milyon po ang mga kasalukuyang miyembro, kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. At kumbaga, hindi lang naman si Pastor ang nasasaktan dito sa mga akusasyon nila, pati na rin ang buong Kingdom of Jesus Christ, mga members, mga workers nito na hanggang sa kasalukuyan ay aktibo at nasa loob pa rin. So, malaki yung damage na idinulot nitong mga sinasabi ngang mga false na pahayag nitong mga witness na ito. Kaya siguro ang nais ng ilang mga member maano din, kumbaga mabigyan din sila ng hustisya kasi pati sila possible din na lalo na kung may kakilala sila na uy ganyan pala diyan sa Kingdom hindi naman pala totoo. So maganda rin na masampahan ng kaso yung mga nagsisinungaling na nakakos ng pagsama ng imahe dito po sa Kingdom of Jesus Christ, attorney. Kaya nga po nung huli ng meeting naming mga lawyers meeting, isa po yan sa aming diniscuss na sa tamang panahon po, no? Ang mga abogado po ni Pastor ay magsasampa ng mga kaukulang usapin sa korte, no? Upang mahinto na po yung ganyang klase ng mga accusations na wala namang basehan, no? In fact, may mga lumalabas po na mga libelous na po, no? Yan po ay iniipon po yan ng mga abogado ni Pastor
at nakakasiguro po yung mga miyembro, no, ng Kingdom na sa tamang panahon po magsasampa ng mga usaping legal, no, ang Kingdom of Jesus Christ laban doon sa mga gumagawa ng mga krimen na ito laban sa kanilang simbahan. Sa tamang panahon pa lang naman pala, mga kababayan. Kaya alias Rene at alias Amanda, enjoy nyo muna yung tapwe na di umano'y ibinigay sa inyo. Blessing pa tawag nyo. Para lang talaga gumanda sa pandinig. Yung bayad, ginawa ninyong blessing. Ayan, enjoy nyo muna. Maglamerda kayo sa inyo gusto dahil sa tamang panahon, ayon kay Attorney Elvis Balayan, mapupuno kayo ng kaso. Harap kayo sa husgado at baka kalaunan maghihimas rehas kayong dalawa. Sayang yung ilang taon na kayo nasa loob ng piitan. Maraming mawawala sa buhay ninyo. Kaya ako sa inyo, eto advice ko lang habang hindi pa dumarating ang araw na kayo ay sasampahan ng kaso, at doon naman talaga ang punta niyan, kalaunay makukulong pa kayo, advice ko lang, ngayon pa lang, humingi na kayo ng tawad. Gumawa kayo ng video. Yung mga statement ninyo sa Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy, bawiin nyo. Sabihin nyo na, nagsisinungaling lang po kami. Sorry po, Pastor. Huwag nyo po kaming kasuhan. Ayaw po naming makulong. Nadala lang po kami doon sa Tapwe. Ganon. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa iyo, Pastor, at sa buong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Patawarin niyo po ako. Sana pagbigyan niyo po kaming dalawa ni Rene. Huwag niyo na po kaming kasuhan. O ganon. Humingi kayo ng tawad. Malay nyo, baka patawarin kayo ni Pastor at mabait naman yung mama. Hindi naman yan mapanakit. Taliwas sa mga naging pahayag ninyo sa Senado. Yan advice ko lamang sa inyong dalawa. Abay, sayang ang buhay. Pwede naman kayo magsisi habang kayo nasa labas pa ng piitan, habang hindi pa kayo nakakasuhan. Huwag niyong antayin na kayo makasuhan na hanggang sa mabilanggo kayo. Ngayon magsisi na kayo. Hindi kaya sadyain niyo si Pastor. Alam niyo naman kung nasaan siya siguro. Tawagan niyo yung mga staff niya at kausapin ninyo sa telepono. Maraming paraan para makausap nyo si Pastor. Makahingi kayo ng tawad. Pero pinakamainam talaga, mag-public apology kayo. Mag-post kayo sa inyong social media account. Siguradong meron naman. Mag-video kayo. Yan, para makita po ng karamihan na mga miyembro at hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At higit sa lahat, ni Pastor na rin. Ngayon, kung handa naman kayo makalaboso, sige, panindigan nyo yung mga sinabi nyo. Okay, pero bilang isang matanda di hamak sa inyo, mag-public apology na kayo. Ganoon na naman kasimple. No? Huwag kayong gagaya doon sa isang gumawa ng video, nagbayad ng mga homeless sa ledgi-ledgi, nagbigay ng tig-100,
tapos kinuha na ng statement, gawa-gawa niya lang, nagbigay pa siya ng script doon sa mga homeless, no, na kakasuhan din. Hindi po ako nagbibiro, nakausap ko po yung mismong magkakaso sa kanya. Hindi po si pastor, kundi yung mismong magkakaso sa kanya. Inaayos na po ang dapat ayusin para makasuhan siya. O ngayon, kung ayaw nyo makasuhan, uulitin ko, mag-public apology kayo. Dahil hindi lamang si Pastor Apollo Kibuloy ang nasasaktan, kundi ang buong miyembro ng kingdom. Kami nga hindi nga kami miyembro ng KOJC. Nasasaktan nga kami sa mga ibinabato kay Pastor Apollo Kibuloy dahil naranasan namin yung kabutihan niya. Kaya ito kami nakasuporta sa kanya. Paano pa kaya yung mga miyembro ng KOJC? Okay? Kaya nyo mag-public apology? Hala, sige. Gawin nyo na. Pero kung hindi, panindigan nyo yung mga kasinungalingan ninyo at kayo ay mahaharap sa hukuman at baka kalaunan kayo ay maghihimas rehas. Ayos! Hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-PL. Mag-iingat kayo lagi at higit sa mahalin po natin ang Pilipinas.